Good morning Qatar. Kumustahan ko na po kayong nasa Pinas po. Ako dito hindi pa okay. Sa Tuesday, operahan na ako sa gallstone. So, kailangan pa rin na magpa-opera kasi pag hindi maoperahan ako, lagi kong naramdaman na masakit yung dito ko. Ang sobrang sakit, halos hindi ako makahinga. Tapos buong likod ko, masakit talaga pag ang abdo na umaatake. So, kailangan din tanggalin. Pagkatapos, sabi ng doktor, maging okay na daw ang lahat. Sana Lord na ito nang last na sakit ko na hindi na ako balik kasi pangatlong bisis ko na naoperahan dito sa Qatar. Ang hirap kasi talaga ito na siguro ang sa sobrang pagod kasi imagine 2003 nandito na ako hanggang ngayon 2026 na. So, ang tagal na ako sobra dito sa Qatar. So, ang hirap talaga na mangarap ka na makatapos yung mga anak mo. Pagkatapos, parang baliwala ka lang sa mga anak mo. Na hindi nila na-feel kung gaano ko kahirap na nakatapos sila. Masakit talaga tapos nag-asawa sila. Hindi naman na ako na dinadown ko yung mga husband nila, asawa ng anak ko. Hindi naman dinadown ko, pero masakit lang na sabihan ka na madamot daw ako. Kahit may mga asawa na todo pa akong nagbigay sa kanila pero walang kwenta pagbigay ko. Sinusuportahan ko sila lagi pero wala akong kwenta. So yan lang kung sino mang mga OFW kailangan din na hindi iubos-ubos sa pagbigay sa mga anak. Kasi pag ibigay mo lagi sa mga anak mo, sa bandang huli, sabihan ka pa na wala kang naibigay katulad ko. So, kailangan natin tayong mga OFW, kailangan natin na mag-ipon tayong sarili. So, ngayon, ako nag-umpisa na nag-ipon. Nag-ipon na ako sa sarili ko. Hindi naman pwede na lagi kong magbigay sa kanila kasi sinasabihan na ako nila na maghanda daw ako sa sarili ko. Kahit oras daw na tumatanda ako, wala silang maibigay sa akin. So, nagpasalamat ako kahit masamang loob ko, nagpasalamat pa din ako sa kanila na natapos sila sa college. Nakatulong ko nila kahit may mga asawa na. So, thankful pa ako na kahit sabihan ako ng masama, at least may ginawa ako na tama. So, tagal ko na kasi na hindi nakauwi ng Pilipinas. Ang hirap talaga na magtrabaho ka, sobra kang pagod, tapos nangulila ka na makita mo yung mga pamilya mo. Pero sila walang naramdaman sa akin na kahit naramdaman ko lang na iparamdam nila na kailangan nila ako. Pero hindi nila ako kailangan talaga. Masakit lang isipin na parang baliwala ka nila. Buti na lang may nagmahal sa akin na lagi na paalaala na uwi ka na. Yun lang, isa lang pinaghawakan ko pero yung anak ko, hindi. Baliwala nila ako. So pag maghingi sila tapos hindi mo maibigay agad kasi alam mo naman ang trabaho sa katulong, hirap din. Hirap ka makalabas pero lagi i-block ka nila, i-block at saka i-restrict. So mahirap talaga. Sobrang nasaktan ako. So yun lang na ni-restrict nila ako. May-restrict din ko sila sa ibang account ko. Ayaw ko na may contact pa kami. So at least na wala akong ginawang mali. Sila ang naggawa ng mali sa akin. Salamat po. Ito lang palaala ko sa mga OFW na gagaya ko na nagpakahirap para sa mga anak pero wala tayong kwenta sa mga anak natin. Thank you for watching.